Patuloy ang pagsadsad ng popularidad ni Bongbong Marcos. Ang tanong ng marami, ano na ang mangyayari nito sa ating bansa? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan sa araw na ito. Sa pinakahuling survey na inilabas ng Publicus Asia, Pahayag 2025, lumabas dito na ang approval rating ng Pangulo ay bumaba sa hanggang 24%. Pero ang disapproval niya ay umangat hanggang 51%, which means that his administration received a net disapproval rating, negative na approval rating na 27%, which is much higher than the survey na iginawa ng SWS. What is significant about this survey is that in the third quarter of 2025, ay 27% ang approval rating ng presidente. At itong last quarter, bumaba pa siya to 24%. Ang disapproval rating naman niya noong third quarter ng 2025 ay 47%. At biglang umangat pa ito sa 51%. That means mas marami na ngayon ang mga tao na sinurvey na dissatisfied with the way that the government is being run. What is also critical about this data is the undecided. From the third quarter to the fourth quarter, pareho pong 25% ang undecided doon sa survey. Ibig sabihin, hindi pa po nila alam kung saan nila ilalagay si Bongbong Marcos, kung love ba nila o hate ba nila si Bongbong Marcos. But historically, ang mga undecided voters po or undecided participants doon sa survey, normally the people, pag undecided yan, they will side eventually with the prevailing or the majority sentiment. Naghihintay lamang po ito ng isa pang pagtaas ng presyo, ng bigas, ng langis, o ng ano pa mang mga basic commodities or utilities, tubig, kuryente. Isa pang disaster, o di kaya isa na namang kontrobersiya na papasukin ng pamahalaan at mag-i-explode po ito at magsuswing po ito papunta sa mga disapproved o mga hindi na kumikiling sa pamahalaan. That's a sizable portion. If 25% of the respondents will eventually side with the those that are already disapproved, na ayaw sa pamahalaan, that will bring it to around 76%. At kahit na po isama mo yung mga undecided, patungo naman po dito sa mga nag-aaproba sa Pangulo, hindi unlikely event. Pagpalagay na natin, nagkaroon ng himala, na yung mga undecided ay biglang pumanig sa Pangulo. Even then, hindi pa rin sila aabot doon sa disapproval ng Pangulo because those who disapprove of this administration is already at 51%. At isama mo yung 25% undecided doon sa 24% who approve the president, approves of the administration of this president, this will only bring them to around 49%. Still, majority of the people is against or disapproves of the president. At pag ibinangga niyo pa po ito sa recent Pulse Asia survey, na doon po sa Class E, makikita niyo dito ang negative perception or yung negative rating, approval rating ng Pangulo is already at negative 33%. Negative 33 doon sa Class E. While si Sara Duterte ay pumalo, umakyat siya ng kanyang net approval rating sa Class E lang ng up to 47%, I think, 44 or 47%. Yung Class E po, ito yung pinakamahihirap na miyembro ng ating lipunan. At dito makikita nyo that the President, si Bongbong Marcos, is losing the popular support because the Class E constitutes a sizable portion, if not a majority, of all of the respondents that we have. Dahil nga po sa kumakalat na kahirapan dito sa ating bansa. And usually, where the poor people go, where the sentiment of the poor people go, dito rin po pupunta ang direksyon ng general population. Ano ang kahulugan nito para sa administrasyon? Well, malaki po ang implikasyon nito. In a democracy, yung pong karapatan ng mga namumuno
na sila ay mamuno sa isang gobyerno ay nakabase po sa pagpayag o yung consent ng mga mamamayan. And that consent is being expressed through the vote. Ito po mga negative survey na ganito, na sunod-sunod at tatlo na po na mga independent survey providers ang nagbigay ng, although magkakaiba na datos, ay pare-pareho po ang wangis. There is a negative trust rating for the President. At lahat po ito nagpapakita that the people have already withdrawn their trust and their support to the government. The problem here is usually sa mga pamahalaan na hindi po malaya at demokratiko ang kanilang mga pananaw. Kapag po iniaatras na ng mga tao ang kanilang pagpayag sa pamumuno ng isang pamahalaan, madalas po pinapalitan nila ito ng pananakot, ng puwersa, ng intimidasyon or intimidation upang ang mga tao ay patuloy na mapasunod. At makikita natin nangyayari yan sa kasalukuyan. When this government is becoming more and more unpopular, ginagamit nila yung pera ng gobyerno para doon sa tupad, sa AIG, sa kung ano-ano pa, na pangako doon sa mga tao. Dito ay napipilitan ng mga tao na sumunod doon sa mga politiko. Dahil kung hindi ka sasali sa kanila, hindi ka magpapalisa ka sa kanila, ay hindi ka makakatanggap ng anumang ayuda. Kaya nga, ang obserbasyon ng marami, ginamit sa pamimili ng boto, itong mga ayuda na ito na binibigay ng pamahalaan. Nakikita natin ngayon yung mga hindi pumapabor sa gobyerno, sila ay kinakasuhan, sila ay pinapakulong, sila ay mga hinahabol. And this is showing a picture of threat to the people. But these attempts of the government to hijack yung authority from the people through intimidation, through threats, ay hindi na po isang aspeto ng demokratiko at malayang bansa. Ito na po ay gawi ng mga diktadorya. At sa kasaysayan ng Pilipinas, alam naman natin na nangyayari sa mga diktador, kagaya nung nakaraang Pangulo na tatay ni Bongbong Marcos. Siya ay naging diktador, pero binawi ng tao sa malinaw na paraan ang kanilang consent sa authority na ine-exercise niya over the people. And right now, the President knows at yung administrasyon niya, yung Malacanang, alam nila kung ano ang consequences ng pagbawi ng consent ng mga tao sa authority na meron kayo. 40 years is just around the corner, Mr. President. Malapit nang mag-anibersaryo, ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA 1. And I know that in the back of your mind, ito ay bumabagabag sa inyo. But it's your move. You can still save this. Pwede ka pa rin makinig sa iyong manang Aimee and still do what is right. But we all know your time is ticking, Mr. President. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Kailangan ka nang gumalaw. Otherwise, you will suffer the wrath of history once more. Tayong lahat, patuloy tayong makikipag-participate. Tuloy tayong makikilahok dito, hindi lang magmamasid. Tayo makikialam, pero tayo mag-aaral. Sapagkat alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.